kongresista, wala not reputation eh. Tainted na yung kanilang mga pagkatao. So, hindi malabong mangyari na talagang itong mga yap na ito ay mayroong mga ninakaw sa kaba ng bayan. Kasi nga naman, Axis Party List, di ba? Sila yung mga Tulfo, si Erwin Tulfo, magnanakaw ng identity. Kung kaya niyang magnakaw ng identity, yung kanilang party list, kaya rin magnakaw ng pera ng bayan. Kita nyo na talagang papalayo, no, not really papalayo, paparami ng paparami yung mga sangkot sa pakikipag nakaw sa kaban ng bayan. Which is nakakalungkot. Okay? Hindi lang natin alam kasi nakita ko in the past, di ba, sila Smolaude, si Alice Eduardo ay iniimbita ng mga ni Satanas sa mga events nila. So, syempre, let's say for example, kung meron talaga silang kinalaman dito, let's say for example, meron silang negosyo o nakinabang dito sa flood control project na ito, haharangin ni Satanas kasi kung friend niya yon, di ba? Friend niya si Small. So hindi rin natin alam kung ano bang relationship talaga nila. Friends ba sila or pinapangalanan lang yung asawa niya or talaga bang may business sila with Ed Vic Yap? At nililihis ngayon ang issue kasi when you say Philip Laude, Bangagnario, sabi ni Dens. So, kung inililihis ng Bangag administration, alam naman natin na nililihis talaga ni Marcos Jr. para mawala sa kanila yung tutok, 'di ba? Yung limelight, mawala sa kanila dahil sila talaga yung mastermind dito. So, based doon sa pinanood natin, ay hindi pa nagsasalita ang asawa ni Small Laude. Although hindi man masyadong diniinan ng bilyonaryo yung balita kung ano talaga kinasasangkutan, kumbaga bitin. Okay? Bitin yung kanilang balita. Ang sinabi na nila, may joint account. Dapat, kung meron joint account, kasi hindi pwedeng joint account lang between Ed Vic Yap and Philip Laude. Dapat may nakalagay kung ano yung corporation, kung ano yung companies, kung meron silang business dealings talaga, di ba? Kung ano yung business dealings nila, dapat nakalagay doon, hindi lang sila may joint account together. Ano sila, magjowa, magkaibigan, magkapatid, yung mga ganun, di ba? So actually kulang yung balita. Kaya nga napakahalaga na imbestigahan talaga lahat. Okay? Lahat, well, ayan na naman tayo, imbestigahan na naman natin, wala naman talaga nangyayari sa investigasyon dyan sa Pilipinas. So, mga kababayan, ito ay, I'm not saying na, hindi tayo pwede magsalita dito or mag-conclude na talagang itong mga ito ay sangkot, di ba? O ninaka. Pero itong yung mga yap na ito, mga kababayan, ay may reputation na sila. Okay? Sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kumbaga, mga kongresista, wala not reputation eh. Tainted na yung kanilang mga pagkatao. So, hindi malabong mangyari na talagang itong mga yap na ito ay mayroong mga ninakaw sa kaba ng bayan kasi nga naman, Axis Party List, di ba? Sila yung mga Tulfo, si Erwin Tulfo, magnanakaw ng identity. Kung kaya niyang magnakaw ng identity, yung kanilang party list, kaya rin magnakaw ng pera ng bayan. Alright? So, ito yung araw-araw nating laban. Alright? Dahil recently, ngayong araw dyan sa Pilipinas, okay, ay nagpa-interview si Leandro Leviste. Okay? Congressman Leandro Leviste. Nakakagalit, nakakapagod talaga kasi kaya dapat talaga buwagin na yung Congress eh. Dapat talaga kung wala ng Congress, lower Senate and the lower House, wala na talaga kasi halos lahat magnanakaw. Okay? So hindi natin masabi pa, ano ba talaga, may sangkot ba si Philip Laude? Siya ba ay sinasangkot lamang? Ano ba ang naging partnership ng kanilang joint account? Kapangalan lang ba siya or what? We don't know yet. Hanggang walang thorough investigation. Okay? Now, mga kababayan,
recently yung interview ni Leandro Leviste na umiyak, very emotional yung batang ito kasi bata, 20 plus lang yata yan, ano? Yung mga isiniwalat niya, itong sa dami ng isiniwalat niya na mayroon doon mga initials or na inilabas niya na ang OP, which is Office of the President, ES, Executive Secretary, and SAP or SAP, 'di ba? Andiyan si Lagdameo, 'di ba? Although hindi niya pinangalan si Lagdameo, pero sinasabi niya sa kanyang pag-expose ng Cabral files ay mayroong 8 billion mga kababayan na allocations na i-release ng pera pero walang proyekto, hindi natin makita. Na-release ang pera, na-release ang pondo, hindi alam kung sino yung contractor, sino ang proponent, basta may 8 billion lang. May audio tayo? Yeah, may audio po. Okay, mga siguro nagsasabi yan mga trolls katulad nung mamaya pag-usapan natin. Yung in-expose ni Congressman Leandro. Feeling ko siya na ang susunod na gugurgurin. Maybe gugurgurin siya, suspend siya like Miao Barzaga, or pwede siyang gurgurin na literal. Kasi maiyak-iyak siya maiyak-iyak yung bata, bata. Actually, talagang bagito pa siya, kaya siguro very emotional siya. Kasi mga kababayan doon sa interview niya with Ted Filon, sinasabi niya na nag-aalala si Loren Legada, yung kanyang nanay, na sinasabi na wag na lang, parang ina-advisean siya na may mga bagay, ito yung konteksto, hindi verbatim, pero ito yung context na may mga bagay, may mga issue na hindi ka dapat magsalita o hindi mo ka dapat ilabas. So parang manahimik ka na lang, 'di ba? Parang manahimik ka na lang, which is saludo ko dito sa batang ito. Dahil yun daw ang sabi ni Loren Legarda. Alam nga naman natin si Loren Legarda is matagal na. So nakakatuwa dahil yung anak ay naninindigan, sabi niya, kung ano yung tama, yun ay yun kaya siya lumalabas. Alright? Ngayon, mga kababayan, doon lang ako parang, teka muna. Okay? Sabi sa interview, sinasabihan ni Loren Legarda, yung kanyang anak, na may mga issue na may mga issue na minsan, or dapat hindi ka na magsalita. At meron daw kumakausap sa nanay niya para patigilin siya para magsalita. According to Leandro, hindi niya na inaalam, hindi dumidiretso sa kanya kasi baka mamaya sasabihin pa niya kung sino yung mga kumausap ng mga kongresista at senador. So ang pagkakaintindi ko, si Loren Legarda, maraming alam. Yes, maraming alam na, ang tawag dito, marami siyang alam na hindi niya sinasabi sa taong bayan. Kasi nga, meron din siyang insertion. Okay? Meron din siyang insertion. Inilabas din yun doon sa Cabral list na yon. So ngayon, mga kababayan, ito yung malungkot na katotohanan talaga sa bayan natin. Kaya dapat talaga totally, sabi nga natin, kung posible, ay i-abolish na silang lahat. And grateful tayo na mayroong isang bata na sinuway niya yung kanyang ina na pinili niyang ilagay sa peligro yung buhay niya. Okay? Ilagay sa peligro yung buhay niya at sasabihin niya kung ano yung nakalagay dun sa listaan, sa Cabral list na yan, na nakuha niya. Yun, di ba? Kung napanood yung paliwanag niya kay Filon. So, mga kababayan, siniwalat din na prior Christmas Day ay nag-release ng around 2 million, hindi man sa lahat, 2 million each as bonus or allowance sa bawat kongresista. Hindi lahat, but majority. Then, nag-release ng another bonus, okay? Ngayong budget, yung pagtalakay nila, pag-sealed nila ng budget. So, isipin mo yon. Isipin nyo to, mga kababayan. 2 million, let's say sa 2 million, mayroong 300 kongresista, kasama na yung 321, kasama na yung mga party list. Okay, tignan natin na. Okay, so 321,
including party list, sa 2 million, well, let's talk about 2 million pa lang. Bonus cash to ha. Cash. Magkano yan? Around 630 plus million dollars. Almost a billion. We're just talking sa bonus pa lang today. Okay, today. Hindi natin alam kung 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Hindi natin alam. But according to Leviste, around 2 million. Okay? Ngayon, bago magpasko, binigyan sila uli ng bonus. Samantalang kayo, ang sabi sa inyo ng Bangag Administration, makontento kayo, pagkasyahin nyo, huwag na kayong choosy, yung 500 pesos pang Noche Buena. Katulad ni Gloria Diaz na, asawa ng yumaong adictus na pinangalanan ni Amy Marcos, si Bong Daza. Ano ang sabi sa inyo? Yes, doable. Okay, kayang-kaya ang 500 pesos na Noche Buena. Okay? Bumili lang daw kayo ng pineapple juice at lagyan nyo ng napagkaraming yelo. Di ba pang-insulto sa inyo? Di ba? Narinig nyo yon? Bumili lang daw kayo ng corned beef or ganito-ganyan, kasya na daw yun. Basta bumili kayo ng pineapple juice, tambakan nyo ng isang sakong yelo, may pineapple juice na kayo. Para samantala, itong asawa ng addictus na namatay, based on that statement, ni Manga, at also yan ang inexpose din ni Agent Morales na kajaming ni Marcos Jr. sa pagsisinghot. Here's Gloria Diaz na sinasabing Miss Universe nung unang panahon na hindi pinapagana yung utak. Pero tignan mo, nag-show off siya na ang kinakain ni Gloria Diaz ay hindi naman karne norte na, sinilagyan ng pagkadami-daming sibuyas o pinaglagyan ng maraming sabaw, kundi ang kinakain niya crab, alimango. Nasabi nga ng mga nagko-comment doon, around 500 pesos maybe per piece o maybe 1,000 per piece yung kinakain niyang alimango. So ganito ka ipokrito at ipokrita ang mga putang ina dyan sa Pilipinas. Ito, okay, ang anak nito, tandaan nyo yung si Daza, ha? Isabel Daza, I'm not sure, can you comment? Ang alam ko, binibigyan ng role ni Lisa Tanasian. Binibigyan niya ng ng allowance. May role yan. Yung anak ni Bong Daza. Now, mga kababayan, balik tayo. Sa 2 million pesos. Okay? Aside from that, yung pinapaliwanag na yung sa MOOE, yung maintenance and other operating expenses, 'di ba, na ang ang pag-liquidate niyan by certification. Okay, tinataasan pa yan. Okay, sino nagtataas diyan? Andyan ngayon si Faustino D dahil siya ang pumalit, 'di ba? Okay, siya ang pumalit. Now, andyan si kay Tambaloslos, andyan si Micaela Swansing. Okay, na nag-start ng pag-hearing tungkol sa smuggling na sangkot si Michael Ma at ang kapatid ni Lisa Tanas. 'Di ba? Yan din ang pumigil o nag-stop dito sa pag-iimbestiga ng smuggling in 2023. Yan ang isa sa mga expose natin. So again, Faustino D, Micaela Swansing, yan sila ngayon ang tawag dito, yung aso ng mga bangag. So sa kanila nanggagaling yung mga 2 million na yan, maybe 3 million, 4 million. Imagine niyo kung binigyan ng tigto 2 million, sabi na lang natin kasi hindi lahat binigyan dahil si Congressman Pulong ay hindi siya sang-ayon dito sa sa bagong pagpasa nila ng budget. Dahil sabi nga niya, dapat papanagutin muna ang mga jutang ginimes na nagnakaw sa kaban ng bayan bago sana ipasa itong mga budget na ito. But going back, okay? Let's say for example, 500 million cold cash to before Christmas. Then ngayon, during the budget hearing, yung kanilang final ceiling, mga kababayan, another 500 million, that's 1 billion in cash. Ganon na lang sila kagarapal, ganon sila kakapal ang mukha. Okay?
na pagnakawan kayo. Samantala, may nahuli, may nabasa ako, tatay, nagnakaw ng maliit, ano bang ninakaw noon, para magbigay ng regalo sa kanyang anak, maliit lang, petty nakaw lang, kulong. Kulong kagad. Pero itong mga ito, andyan pa rin hanggang ngayon. Si Bangag patuloy pa rin nag-o-optics. Tapos ngayon, ang kanilang tatargetin na ngayon, itong si Leandro Leviste, na isa ring matapang na bata, na very emotional, pero sinasabi niya yung katotohanan na yung Cabral files na yan ay may copy ang ombudsman, may copy ang aalam ng DPWH dahil nirelease sa kanya yan. Pero ngayon, patuloy na pinagsisinungalingan nitong mga bangag ng bangag administration. Never naman aamin ang bangag. Uulitin ko, lahat ng in-expose ko ay dinideflect nila. Kaya malinaw pa sa sikat ng araw na hindi nagpakamatay itong si Cabral. It's either buhay pa o ito ay talagang pinatay siya. Para hindi na nga siya makapagsalita. Kasi tignan nyo malakas ang loob ni Clarissa Taratara. Malakas ang loob ng bangag administration na sabihin na hindi naman yan authenticated Okay? Yung hawak na Leandro Leviste. Hindi naman siya authenticated. So wala na makakapag-witness. Dahil pinatay na nila, okay? Pinatay na nila si Cabral or si Cabral ay pinatakas. Doon lang sa dalawang yon. It's either pinatay or pinatakas nila dahil tinakot nila na kung hindi, ganito, ganyan, ganon. Di ba? Kasi nga, lahat ng lumalabas sa lekaletsehang medico-legal nila ay hindi nagtutugma sa actual na pinangyarihan at katawan ni Cabral at hindi nga nila pinakita ang mukha, hindi nga pinakita ng family. Mayroon bang balita? By the way, meron bang balita na may wake yung family? Parang wala ako nakita na katulad kay Akop, di ba? Nandun yung mga demonyong kapwa niya kongresista na nag-alay ng bulaklak. Di ba? Meron kabaong. Yung kay Cabral, wala Maybe hindi ko lang nakita. Pero yung kay Cabral, wala. Hindi pinakita yung mukha kung siya ba talaga ang namatay na yon. Okay? Wala Wala na tayong nakita sa family nila. No, yun lang yung first day na napansin natin na ang sabi, ayaw nila ipa-autopsy, right? Then wala nang follow-up. Hey, media, bakit wala kayong follow-up? Bakit di natin nakita yung kabaong ni Cabral? Nasaan siya binurol? Binurol ba siya? Nasaan ba yung katawan niya? Pinag-aaralan pa rin ba siya? So nakita ninyo yung mga red flags na pwede talagang buhay pa siya. Okay? Yeah, wala daw, sabi ni Den Scorpion. Di ba? May nakita ba kayo mga balitang ganun? Wala. Ako, naghanap ako kanina bago tayo mag-vlog. Now, ngayon, doon sa interview ni Leviste, meron siyang threat sa buhay niya na gugurgurin siya. O sabi ni Arlene, Ma'am Arlene Matsumura, wala daw luksa. Imposible. Kumbaga itong taong itong si Catalina Cabral, Yusek Cabral. Kumbaga, dapat ito hindi dapat ito. Pinag-uusapan siya ng national, ng mga Pilipino, whether you're in the Philippines or abroad. Diba? Pero wala tayong nakitang nag-follow up na media na nakita man lang natin na naburol siya. Bakit walang burol? Walang wake, walang lahat. Tapos puro lang ang sinasabi ng DOJ na ganito walang foul play, naglibas sila ng mga CCTV. Malay ba natin na yung CCTV na yon ay intended kasama sa script na ito ilalabas natin later on na nakita kayo na last minute, okay? Last minute ay talagang kayo ay pumunta dito sa bangin na ito para ma-prove natin sa tao na mayroong certain Yusek Cabral na nag-check-in dyan sa hotel na yan. Diba? Para ma-justify natin yung ating drama na nilaglag ka sa bangin o nadulas ka or what. Then ngayon, sabi ko nga ang daming red flags. Okay? Kasi walang burol. Ngayon, kung meron man sigurong burol, anong nangyari? Closed casket. Ayaw nila ipakita. Para hindi makita ng mga kaibigan o mga kamag-anak na
yung mukha pala nung bangkay na yun, hindi pala siya. Kasi ang kamag-anak, kaibigan, ang makakakilala dun sa taong yun eh. So yun, ang dami. Kaya talagang, grabe, hindi malabo na itong si Leandro Leviste, ay isusunod nila ito, mga kababayan. Isusunod nila ito kapag hindi ito nag-ingat itong itong batang ito. So, mga palangga, okay? Ngayon, imagine mo, ang sinasabi ni Leandro, meron na binibigay sa kanila, extra allowance, extra bonus sa araw ng botohan sa budget. Okay? 2 million. Then, may sinasabi si Leandro na yung mga consultants na binabayaran, actually nilabas ko na to sa inyo eh. 'Di ba na tinitrain nila? Meron tayo ditong nilabas sa inyo in the past na 50, nilabas din to ni Cathy Binag eh. Ang ginagawa nila, nagtitrain sila kunyari ng mga consultants, hindi natin alam kung anong klaseng consultants, pero based sa interview ni Leviste at nag-corroborate dun sa inilabas namin ni Cathy Binag 2 months ago, na talagang ang mga kongresista ay nag-hire sila ng kunyari consultant pero mga trolls sa social media at binabayaran ng cash. Maliban ba dyan sa mga kongresista na yan, di ba? Iwalay pa yung sa Office of the President Bangag. So dito, kaya sinasabi niya dito sa kanyang interview, binibigay daw na cash or nakabalot sa itim na lalagyan na plastic or sa backpack. Dito sa mga trolls na ito na hindi transparent kung ano yung certain amount na yon na binabayad dito sa mga trolls na ito. So ito yon, mga kababayan, talagang ubos ang pera ninyo. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi kayo talagang kumilos para patalsikin ang mga bangag, talagang forever tayo magaganito, magdadadakdak. Then, magdadadakdak si Maharlika hanggang sa magkandamatay na lang tayo lahat. Di ba? Magkandamatay tayong lahat, ganito pa rin ang buhay natin sa Pilipinas. At least ako, di ba? Kung dumating man ang kamatayan natin, kahit paano, naranasan ko naman yung maayos na buhay. Paano naman kayo dyan? Okay? Kaya totoo ito. Kasi ako mismo makapagsabi sa inyo, dahil yung dati ko ngang kaibigan na si Mr. Cunanan, okay, na dating Sara, na dating dating tagapagtanggol, actually pabago-bago naman siya eh. Dati inaway niya si Pangulong Duterte, tapos yung nag-BBM Sara na naman siya. Tapos nung hindi siya na-budgetan ni Inday Sara na humingi daw siya ng tulong sa kampo ni Inday Sara, hindi siya nabigyan, kaya bumaliktad siya. At sinabi niya naman sa akin yun, hindi naman siya pwedeng magsinungaling. Dahil nga wala siya pang maintenance, wala siya pang kain, ako pa nga nagbibigay ng panggamot niya dahil naaawa ako, kaso lang hindi ko naman siya kayang tustusan, di ba? So ngayon, saan ka makakakita nung walang pambiling gamot, walang pambayad sa mga bills, tapos nakakapag-check-in sa 5-star hotel sa Thailand. Di ba? Yung mga ganon. So ito, pwedeng pasible na itong mga binabayad sa mga trolls, mga kababayan, hindi posible, malinaw pa sa sikat ng araw, ay galing talaga dito sa MOOE or galing sa bonus or galing sa, malinaw pa sa sikat ng araw, galing sa nakaw sa bayan. Hindi sila pwede magsinungaling. Okay? Ang Ensimada Vloggers, nakikinabang, di ba? Yung dating nagpakagat sa aso, na binigyan ng 200,000, nakabili na raw ng mga sasakyan. Di ba? Yung mga ganon. Saan sila kukuha ng pera? Di ba? Meron daw ba balita na nakita si Cabral sa Paris, France? O shout out sa ating mga kababayan sa Europa? Di ba? So ito yun. Ako naniniwala ako dito. Dahil yung dati kong kaibigan nagpaalam siya sa akin. Una sabi niya, manghingi siya ng 7 million ba do? Hindi ko nagkakamali. Basta 7 million. Tatakbo siya ng counselor dito sa Maynila. Okay? Nag-usap kami noon eh. Sabi ko, sige, desisyon mo yan. Okay, make sure, take care of yourself. At sana lang, gawin mo ng tama yung buhay mo. Ganyan-ganyan. Hindi niya ginawa ng tama. So, ano magagawa natin? Kapit sa patalim.
Maiintindihan mo ba? Maiintindihan mo ba yung mga taong nagugutom at kumakapit sa patalim? Well, maintindihan mo. Pero yun nga lang, magkaiba kayo ng pagkatao. Ako ni piso, hindi ako nakinabang sa mga politiko para bayaran ang pagkatao ko. Pero itong mga Ensimada vloggers, itong mga Team Alpotera, itong nagputa para lang makakain, 'di ba? Sabi ko nga wala namang masama. I mean wala namang masama kung mahirap ka. Pero yung sisirain mo, magpanggap ka na mayaman ka, yun yung masama. Tapos yung pala, ang pera mo galing ka sa bika-ka, sa biga-biga, sa alpot-alpot, tapos ginulo mo ang, ang Malacanang. But anyway, okay. Now, okay, so eto yung ako, kasi may nag-message sa akin na hinahamon ako, okay? Hinahamon ako ni Mr. C. Okay, naaakyat sa aking vlog. Ba't naman kita paakyatin? Alam ko naman, okay? Alam ko naman na kaya ka bumaliktad dahil natakot ka, di ba? Anong usapan natin? I'm not gonna say anything about you. Just do your thing. Kung gusto mo mag-promote sa kaputahang tourism ni Bangag, di ba? Kung yan ay binabayaran ka, kayo ni Mr. ni kababayan ko yan eh. Okay? Ni Mr. E. 'Di ba? Nakakalungkot lang. Kasi 'di ba ang hirap 'di ba mga palangga, ang hirap ipagtanggol ang Bangag Hindi ba kayo napapagod? Hindi ba kayo napapagod na kailangan nyo ipagtanggol si Bangag Jr., si Lisa Tanas? Kailangan sabihin yung maganda ang putang inang Lisa Tanas na mukhang Chucky, pareho sila ni Clarissa Castro. Diba? Dahil kailangan ninyong kumita, kailangan ninyong bayaran. Yun yung pagkakaiba natin. Wala kayo nun. Kasi hindi ako nanghingi, ako pa nagbibigay sa inyo. Panggamot nyo. Hindi ko yung sinusumbat. Kaya lang, tinitira niyo ako. So, kailangan ko sumagot.